Sa isang bayan sa probinsya ng Quezon, may isang payapang barangay na tinatawag na Barangay Malaya. Sa kabila ng katahimikan nito, may isang lumang alamat na palaging binubulungan sa gabi, ang tungkol sa isang pamilya ng mga aswang na umano'y nakatira sa liblib na parte ng gubat sa dulo ng barangay. Hindi ko iyon pinaniniwalaan, hanggang sa nakilala ko si Mira. Si Mira ay isang tahimik at misteryosong babae na bagong lipat sa amin noong panahong lockdown pa ang buong bayan dahil sa pandemya. Lagi siyang nakaitim, mahaba ang buhok, maputlang mapatla, at halos hindi lumalabas ng bahay tuwing araw. Pero tuwing gabi, lagi kaming nagkakausap online. Mabait siya, matalino, at tila ba nauunawaan niya ako kahit hindi ko pa sinasabi ang problema ko. Naging matalik kaming magkaibigan. Pero unti-unti akong nakapansin ng mga kakaibang bagay. Mga palatandaan. Una, napansin kong hindi siya nagpapakita ng anino sa Zoom tuwing gabi, kahit may ilaw sa likod niya. Ang mga mata niya, minsan kulay pula kapag biglang napuputol ang koneksyon. Minsan din, may maririnig akong tila kaluskos o iyak ng sanggol sa background niya, pero wala naman siyang kapatid o anak. Isang gabi, pinuntahan ko siya. Nagdala ako ng pagkain, adobo at kanin, paborito raw niya. Ngunit pagdating ko sa kanilang bahay, walang katao-tao. Madilim. Tila inabandona. Sa labas, may amoy na parang nabubulok. At sa likod bahay, nakita ko ang isang hukay, sariwa. Para bang may bagong inilibing. Nang papalapit na ako, may narinig akong boses. Alam mong hindi ka na dapat pumunta rito. Si Mira. Pero iba na ang anyo niya. Ang mga mata niya'y sobrang pula, ang mga kuko ay mahahaba't itim, at ang mga ngipin ay matatalas na parang nang sa hayop. Ang pag-amin. Ano ka? Nauutol kong tanong, nanlalamig ang katawan. Aswang ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Sabi niya, malungkot ang tinig. Nagpapanggap lang akong normal para makaramdam ng koneksyon. Lahat ng kaibigan ko, umiiwas kapag nalaman ang totoo. Hindi ako nakakibo. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko rin kayang iwan siya. Totoo ngang may aswang, at kaibigan ko pa mismo. Dumaan ang mga buwan. Nanatili kaming magkaibigan. Pero isang gabi ng andas, nagising ang buong barangay sa isang pagkawala ng isang sanggol. Sa kabila ng paghanap, wala itong bakas. Lahat ay naghinala. May usap-usapang may dumating na aswang muli sa Barangay Malaya. At ako, tahimik lang. Dahil sa gabi ring iyon, nakita ko si Mira, duguan ang labi at umiiyak sa labas ng bahay ko. Hindi ako ang pumatay, bulong niya. Pero kailangan ko nang umalis. Alam kong ako ang pagbibintangan. Hindi ko na siya muling nakita pagkatapos ng gabing yun. Pero gabi-gabi, sa tuwing madilim ang langit at tahimik ang paligid, may naririnig akong mahihinang yabag sa bubong. Tila ba may bumubulong sa hangin. Mas mahigit, kaibigan mo pa rin ako, hindi ba? Minsan, ang mga kinatatakutan natin ay nasa tabi-tabi lang, o baka, nakikipag-chat sa'yo gabi-gabi.